Mangunguha nga pala kami ng kangkong ng anak ko. At sa wakas ay nakakita na kami ng maraming mga kangkong. Kahit na medyo marami na yung mga nakuha kong mga kangkong. Hello guys, what's up? Welcome to my vlog. And for today's video guys, nagpunta kami dun sa gitna ng palayan namin. At ito nga pala yung mga dadaanan namin papunta dun. Dito lang din yan sa mga gilid ng palayan. At ng mga alas 5 na ng hapon ng pag-alis namin. At bago nga pala kami makarating sa pupuntahan namin, ay madadaanan namin itong bahay nila ang Kolopoy. Wow! At dumaan din kami sa bagong pinagagawa nilang bahay. Medyo luma na kasi yung tinitirahan nila. Kaya paunti-unti ay nagpatayo na sila. Kasama ko nga pala yung anak ko pagpunta namin sa palayan. At hindi pa nga makontento, pumunta pa talaga sa pinagagawang bahay. At dahil palaging umulan dito sa amin, ay ganito yung mga daanan namin dito sa amin. Maputik at madulas. At dumaan din pala kami dito sa mga pananim na kolorisaldo. Mga saging nga pala at okra. Diyan lang yan sa mga gilid. Sayang mga bago pa lang yung mga pananim niyang okra. Maganda sana ang panahog sa sinigang na baboy or isda. At yun nga, malapit na kami sa aming pupuntahan. At di rin nagtagal, ay andito na kami. Mangunguha nga pala kami ng kangkong ng anak ko. At dito lang sana sa porsyon na to. Kaso pagdating namin doon ay konti na lang yung mga natira. Inubos na siguro ng mga baka at kalabaw na naligaw dito. Kaya naganap pa kami dyan sa gitna ng palayan. Diyan nga pala kami pumunta sa may kanal na yan na dire-diretso. Malinis nga pala yung mga palayan namin dito sa probinsya. At walang mga basurang nakakalat. At talagang napakasarap maglanghap ng sariwang hangin dito sa probinsya namin. At nakakawala ng stress ang huni ng mga ibong nakadapo sa mga puno. At nagliliparan dyan sa gitna ng mga palayan namin. At sa wakas ay nakakita na kami ng maraming mga kangkong. Kaya dali-dali na akong bumaba at kumuha. Libre lang pala dito yan sa amin. Basta masipag ka lang manguha. At pagpasensya nyo na yung videographer ko. Medyo makulit pa kasi at hindi pa gaanong marunong mag-video. At medyo malayo nga pala yung napuntahan namin. Makahanap lang ng kangkong. Native nga pala yung mga kangkong dito. At kusang tumubo lang yan dyan sa gitna ng palayan namin. Kumbaga hulog na ng ating may kapal yan. Kaya libre lang sa mga gustong kukuha dito. Depende na sa inyo yan kung gusto nyo ulamin o ipakain sa mga alaga nyong hayop. Malinis naman yung mga kangkong na tumutubo dito. Medyo malayo rin kasi sa syudad. Iwas sa polusyon at mga bakteriyang nakakalat. At sa iba naman ay pinagkakaitaan ito. Meron pa talagang sinasadyang magtanim at ibenta ito. Madali lang pala itong tumubo. Kahit ihagis mo lang ito sa mabasa-basa or matubig. At madali rin itong dumami. Meron din na perwisyo daw ito sa mga pananim nilang gulay. Hindi kasi makahinga pag lumago na itong mga kangkong. Kaya ang ginagawa nila ay pinapatay itong mga kangkong gamit ang gamot na pamatay sa mga damo. Kaya pati ang mga kangkong ay naubos na rin. At yan nga pala yung mga nakuha ko dyan sa porsyon ng palayan namin. Medyo konti lang kaya umana pa kami ng iba. Pati dyan sa gilid ng kanal ay may mga tumubo na rin. Kaya kinuha ko na rin yung mga pwede makuha. Dagdag din naman yun sa nagugutom na tiyan natin. At lumipat na nga kami dito sa unahan. At dito nga medyo marami kami nakuha ang mga kangkong. Dito pala ang sinabi sa akin ni tatay na medyo marami raw. Kaya dito na ako natagalan sa pagkuha. Nagdala pa ako ng gunting para mabilis lang maputol. Dahil medyo hapon na at padilim na rin. Kaya binilisan ko na para makauwi na kami agad. At maluto ko na itong mga kangkong na to. Paborito rin pala ito ng aking anak. Lalo na yung sabaw nito pag adobo yung luto mo. Mapaparami ka talaga ng kanin. Naalala ko nga pala nung bata pa ako. Isa nga pala ito sa mga bumuhay sa amin. Dahil mahirap lang kami at dahil walang sapat na hanap buhay ng aking ama't ina, ay isa ito sa palaging niluluto namin. Pero kontento na kami sa mga ganitong pagkain. Lalo na pag sama-sama kayo sa pagkainan. Talaga mapaparami ka talaga sa pagkain. At naguunahan pa kayo sa pag-ubos ng sabaw. Kaya nakakamiss talaga nung bata pa ako. At nang medyo marami na yung mga nakuha kong mga kangkong, ay dali-dali ko na itong nilagay sa dala-dala naming plastic bag. At masaya na rin ako sa mga nakuha ko. Dahil paniguradong mapaparami ako nito mamaya sa kanin. Kung pa nagbahay? Ito na guys. Ito yung mga dinaanan namin. Tapos nandito kami sa gitna ng palayan. Hi guys! Ayan yung kasama ko, yung videographer ko guys. Yung bahay nila Auntie Perlina. Wala ng tao. Wala. Pagkatapos ay umuwi na rin kami. Medyo malayo-layo pa kasi yung dadaanan namin pabalik sa bahay namin. Hinugasan ko muna yung paa ko, medyo maputi kasi. Tara guys, samahan nyo kaming umuwi sa bahay namin. Let's go! At padilim na nga nang makarating kami sa bahay. Dumiretso muna kami sa may bomba para maghugas ng mga paa. At yun na nga, nilagay ko muna sa balde yung mga nakuha ko mga kangkong. Pagkatapos ay unti-unti ko na itong pinutol-putol. Para hindi ako mahirapan mamaya sa pagluto nito. Mahirap din kasi baka hindi tayo matunawan. Patay tayo dyan. At nung matapos ko na itong mahimay lahat, ay inugasan ko na ito ng 3 beses. Para siguradong malinis na. At pwede na itong lutuin. Tara guys, samahan niyo ako magluto. Let's go!
At ayan guys, ready na ang ating hapagkainan. Luto ng ating adobong kangkong. Binigyan pa kami nila nanay ng pinirito at paksiw na bangos. Kaya tamang-tama ito, partner sa adobong kangkong. Binigyan ko rin pala si nanay nito dahil alam ko ang paborito niya ito. Hindi ko lang alam kung pasok sa malasa niya. Kain tayo guys. At yun lang. Peace. Kain tayo ng adobo kangkong. Yan. Ako yung sabaw. Ako yung sabaw. Bulok.